Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, habang pinag-uusapan ho dyan sa Senate Gallery, dyan ho sa Senado, na kung saan pagbobotohan ho kung itutuloy pa ho ang impeachment trial or didinggin pa ho ang impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte sa Senate. Sa kabila ho na may inilabas na ho ang Supreme Court na itong impeachment ni VP Inday Sara Duterte ay unconstitutional. Habang busy ho sila dyan, ito ho si VP Inday Sara Duterte ay hindi na ho nalalaman, alam ho mismo ng kanyang opisina OBP kung nasa na ho itong babaeng ito. Pati ho ang administrasyong Marcos, according dito ho kay Yusek Claire Castro, hindi ho nila alam kung nasan si VP Inday Sara Duterte. Ang binigay hong travel authority daw ho kay VP Inday Sara Duterte nung Hulyo pa. Ngayon hindi pa raw nagre-report. No? Kasi pag ito umaalis, nagpapaalam ho siya Malacanang kay Pangulong Bongbong kasi yun ang boss niya Mataas sa kanya yun lahat lang ng request niya kung saan siya magpipill trip, mamamasyal, pinagbibigyan lang, pinapayagan siya kasi baka sabihin naman kasi may pauso sila yung sariling pamamahayag, kinikitil daw, sinusupil. Baka ito sabihin ni VP Inday Sara Duterte, pagka hindi siya pinayagan, magpunta sa iba't ibang bansa, sabihin, sinusupil ang sariling pamamasyal. No? Sabi, pinapayagan naman ni Pangulong Bongbong ang tanong, bakit pa naipaalam naman niya? Siyempre, pag di pinayagan ni Pangulong Bongbong yan, paninira na naman ang abutin yan. Di ba? Pakinggan ho natin itong report na ito. Person, Attorney Ruth Castelo. Nasaan na si VP Sara? Yan ang hindi umanong sagot na tanong ng Office of the Vice President. Ngayong inaabangan ang magiging pasya ng Senado kung lilitisin ba o hindi ang bise. At para bigyan tayo ng detalye live mula sa Mandaluyong, nasa front line ng balitang yan, si Kari Cator. Kari, ito na nga rin ulit ang itatanong ko sa iyo. Ano bang sinabi? Nasaan daw nga ba si VP Sara? Ruth, hindi nga makapagbigay ng sagot ang Office of the Vice President sa kung nasaan ngayon si VP Sara Duterte. Tinanong natin yan kinakasabay na ng inaasahang pagboto ngayon ng Senado kung itutuloy pa ang impeachment trial sa bise o tatalima na lang sila sa desisyon ng Korte Suprema. Sa press conference kanina, sinabi ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo na nakatutok daw si VP Sara sa kanyang opisina. Sa kabila niyan, anya tuloy ang kanilang trabaho kahit na matuloy man o hindi ang impeachment trial. Iginiit din ni Castelo na patuloy ang pagbibigay ni VP Sara ng utos at direktiba kahit nasa labas ito ng kanyang opisina. Lahat din daw ng mga ilalabas o maliwanag ho rito kay attorney dito sa kanyang spokesperson ni VP Inday Sara Duterte. Nasa labas, nasa loob man ng bansa si VP Inday Sara Duterte, natuloy man ang impeachment trial o hindi, nakatutok daw si VP Inday Sara Duterte sa kanyang trabaho. At lagi raw silang binibriefing or inuutusan, binibigyan ng mga trabaho. So, ibig sabihin, inaasa na lang sa inyong lahat, correct? Ano ba yan? Tuloy natin. Alabas sa press release ng opisina ay sinisiyasat pa rin niya. Matatandaan natin, nagtungo nitong nakaraang buwan ang bise sa The Hague sa Netherlands para bisitahin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court, gayon din sa South Korea kung saan siya nakipagkita sa ilang Pilipino roon. Pakinggan natin ngayon ang pahayag ni Castelo. Impeachment or no impeachment, the Office of the Vice President will work the same or even harder to fulfill the mandate. Tuloy lang kung anong trabaho. Yun lang ang focus naman kasi. She may not be here physically, hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Spokesperson ka nga. Tuloy man ang impeachment o hindi, tuloy daw ang trabaho nila. Natural namang tuloy yan Siyempre, bukas kayo Ayon sa kayo ng gobyerno Ang nakakatawa dyan, mga kababayan, si VP Inday Sara Duterte, lagi na lang nasa labas ng Pilipinas, kung saan bansa nando doon, inaasa niya na lang ho sa kanyang mga staff
ang trabaho niya. Ay, syempre, hindi naman ibig sabihin, di ba gano'n naman sa trabaho, mapa-private, mapa-gobyerno, hindi naman ibig sabihin may mga tauhan ka, lagi ka na lang lalabas ng bansa, mamamasyal, at iaasa mo na lang doon sa mga tauhan mo. Syempre, kinakailangan, ang presensya mo, nandoon pa rin, kasi ikaw ang boss. Di ba? Ganyan kahit sa private, buti nga sa private, ang nagpapasahod mismong pribadong kumpanya. Ito, taong bayan ho, ang nagpapasahod ho kay BP Inday Sara Duterte. Tax at buwis ng taong bayan ang pinapasahod, binibigay sa kanya. Pero nasan siya? San lupalop siya? Ha? Tuloy natin. Standing order din daw ni VP Sara na anuman ang mangyari sa labas o sa politika ay tuloy pa rin ang kanilang trabaho at mas pagbubutihin pa nga raw nila ang pagpapatupad ng kanilang mandato. Kari, gusto ko lang malaman kung meron din bang naging pahayag itong si Attorney Castelo tungkol doon sa sinabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes na meron daw... iba ng usapan ho yan, mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin itong si Yusek Attorney Claire Castro na kung saan itong si BP Inday Sara Duterte, hindi na rin ho nila alam kung nasa saan. Hindi na nila alam. Pakinggan natin. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at ating bigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya nag-travel papuntang the Netherlands at South Korea. Meron po tayo nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Kasi nasabi pagbabiyahe. Ayan, maliwanag ho, mga kababayan. Hindi na rin ho nila alam kung nasa saan si BP Inday Sara Duterte ngayon. Hindi na malaman kung saang bansa nagpipill trip itong taong ito. Huling travel authority, July 5 to July 28. Ano na ngayon? August 6. Hindi na malaman kung nasa saan. Dapat nandito na siya sa Pilipinas kasi hanggang 28 lang ang travel authority niya. At nakakapagtaka dyan, mga kababayan, hindi siya makita ngayong araw, hindi malaman kung nasa ang bansa siya, kung kailan nagbubutuhan ho sa Senado, kung matutuloy ang kanyang impeachment trial or hindi. Kung didinggin o hindi. Baka nakikiramdam na ito. Na kung sakaling manalo ang boto, na i-impeach siya, tuloy pa rin, kahit naglabas na ang Supreme Court ng unconstitutional daw ang kanyang impeachment, baka hindi na lumutang ito. Baka hindi na makipag-kooperasyon. Baka hindi na pumunta ron sa Senate kahit mag-hearing. Kasi wala naman din talagang isasagot na doon Sa Senado, wala naman talagang isasagot yan doon. Kasi yung itatanong sa kanya doon sa Senate hearing, doon sa impeachment trial, yun din yung mga itatanong sa kanya sa House of Representatives sa Quadcom na kung saan hindi niya rin naman masagot. Kung doon pa nga lang nasagot niya na mga katanungan, mga kababayan, sa Quadcom pa lang, hindi na nakarating sa impeachment trial. Paano niya nga masasagot yung mga katanungan sa Quadcom? Hindi naman po pwede doon sa tinatanong ng mga taga-Quadcom, ang isasagot niya sa katanungan, opinion, naiisip niya, at mga laway na puhunan lang. Kailangan may nakaakibat hong documents, black and white, na magsuswak sa report ho ng Commission on Audit na magpapatunay na walang nangyaring korupsyon sa OBP at sa DepEd. Paano niya nga gagawin yun? Saan niya kukunin yung mga documents? Tulad ho doon sa 400 mahigit na falsification na resibo na kung saan yun daw yung mga tumanggap ng mga confidential fund. According sa PSA, walang record na kapanganakan, kamatayan. So, hindi nag-e-exist sa Pilipinas yan. Walang ganon. Katulad nun, paano mo palulusutan yun? Kaya nga sabi ko, kahit 100 abogado pa ang kunin ni BP Inday Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Kahit napakagaling pa mga abogado ang kunin niya.
kung wala rin naman siyang maibibigay sa kanyang mga abogado na documents, black and white, para maprotektahan niya ang sarili niya na maipagtanggol din siya ng abogado niya, wala rin mangyayari. Hindi ka rin mapagtatanggol ng tama ng abogado mo. Buti sana kung krimen ito, may pinatay mga ganito. Pwedeng makagawa ang isang abogado para mapalusutan mo ang krimen. Hindi naman tungkol sa isang krimen na pagpatay, wala. Ang pinag-uusapan dito mga numero. Mga pera ang pinag-uusapan dito na para papatunayan mong wala kang ginawang korupsyon diyan sa OVP at DepEd, kailangan yung itatanggol sa ng abogado mo, manggagaling din sa iyo ang ebidensya. Mga documents, black and white, na magpapatunay kung saan napunta ang mga pera. Kasi kahit ipagtanggol ka ng abogado mo doon sa confidential sa OVP at DepEd, kung wala mismo ang opisina mo, ang kampo mo, na may papakita na itong mga perang to dito napunta, paano ka pagtatanggol ng abogado mo ng tama? Sige nga. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan so tagal-tagal ko nanonood ng politics. Ito si VP Inday Sara Duterte. Kahon na kahon. Sige, di ba? Paano ka pagtatanggol ng abogado mo? Kung wala ka rin may papakitang document sa kanila. Di ba? Wala rin. Kita-kita ulit tayo mga kababayan sa panibagong vlog. Bye-bye po.